Sa isang mainit na pagdinig sa Senado ngayong araw, nagkaroon ng mainit na pagtatalo si Congressman Marcoleta laban kay Senator Escudero. Ayon sa mga ulat, umano'y nagkaroon ng matinding sigwaan at pagbabangayan ng dalawa dahil sa mga isyu ukol sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Hindi rin maitago ang tensyon sa pagitan ni Marcoleta at Escudero matapos masangkot sa usapin ang Pangulo na si Cotin Jr. Sa kabila ng lahat ng ito, tila may mga nag-uugnay kay Congressman Marcoleta at sa Cotin ng Norte. Ayon sa mga nakakita, nagkaroon ng hindi inaasahang pagkikita ang dalawa sa loob ng Senado na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga kasamahan sa kapulungan. Samantala, naglalabas na rin ng pahayag si Senador Escudero hinggil sa insidente at tila hindi matanggap ang nangyari sa kanilang pag-uusap. Sa huli, patuloy pa rin ang imbestigasyon ng Senado hinggil sa pangyayari at ang mga kaganapan sa loob ng kapulungan. Abangan ang susunod na mga balita at paglilinaw hinggil sa naturang mga insidente sa Senado. Mag-ingat at manatiling handa sa mga biglaang pangyayari sa ating bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Iwa kayo, puro kayo doon, halimbawa, nakapokus ang inyong nakaraang buhay, hindi ba kayo kinakailangang humiwalay sa isa't isa kung ang pag-uusapan naman ay yung pagpapalit? Kasi ang dapat na titingnan mo, kailangan ba nating palitan ito? Opo, oo naman. Oo. Hindi. Tayo kanya, ano man ang mangyari, huwag na nating titingnan ng katwiran basta tayo, magkakasama tayo rito. Ang ibig sabihin nito, nakakatakot naman yun na kung kayo identified sa isang sektor lang. Sa isang industriya, oo. Magkakapalitan ng wala mang isa o dalawa sa inyo ang kumontra. Dahil kayo nasa entertainment. Anong ibig sabihin nito? Pag nandun kayo sa entertainment, di ba nyo ganap na naisip na ang president ang pinag-uusapan dito? Ang institution ninyo ang pinag-uusapan. Okay. Basta nyo na lang ba pinalitan? Pero may nagsasabi rito na, kasi hindi niya pinayagan yung isa na mag-attend na through, online. Diba? Alam naman niya kanyang, na-aksidente ako, hindi ako makalakad, ganito, ganyan. Naka-cast na ngayon pa ako, anya. Oo. Ano ating pinupunto rito? Dapat sana, i-disregard mo kung anong sektor ka. Ang tingnan mo yung lalim ng pangangailangan. Pero sa tingin nyo ko, naging factor talaga yung sektor na yun? Anim yun eh. So, bakit ba nangyayari sa Senado yung, di ba nagpapalitan ng leader, mayroon nung inaalis, may pinapalit, ano bang dapat na aral dito na maunawaan ng, simpleng mamamayan, gaya po namin ni Nelson, ang tagapanood natin ay tinatanong din po itong mga bagay na ito, Kong. Bakit ba ito nangyayari sa dalawang kapulungan ng Kongreso at ito po pinakahuli ay ang Senado? Bakit sa akin mo pa naman itatanong yan? Si Nelson lang, kaya mong sagutin yan. Ikaw naman? Hindi po kayo, at least kayo. Wisdom ang kailangan natin eh. Kasi kayo kung nandyan talaga kayo di ba? Ibig mo sabihin wala ka man lang 50% lang yung sa inyo. Yung 100 sa inyo, 100%. O di sabihin mo muna yung 50% mo. Tapos dadagdagan ko na lang ng 20%. Kung ang pag-uusapan siguro, chess kong may kukontribute. Opo. Hindi kasi siguro ang napapansin ng mga kababayan natin, baka iniisip nila na pangkaraniwan na lang na nangyayari yan. Opo. Isang bagay na huwag na nating ikabahala. Nangyayari talaga yan. Di ba? Pero baka ang hindi nila naiisip, nangyayari ngayon. Pero anong aral ang pwede nating makita doon? Ang sabi nila, bakit nga nangyayari yun? Kasi Bakit? conforme sa panahon Halimbawa, kailan ba nagpalitan sa Senado, Nelson? Last Monday lang. 2 Mondays ago. 2 weeks ago. 2 Mondays ago. Yes po. Ang dami-dami pang mga espekulasyon na lumabas. Yun nga po. Kasi hindi kasi sinunod yung utos ni ganito na ganito. Sapagkat may dinidinig na ganyan at ganyan. Pero
ang isa sa siguro, ang isa sa aspeto na dapat nating makita, Oho. yung proseso kung paano papalitan. Kasi kapag ka okay. hindi ka nakakuha ng Sapat na ng bilang. sapat na bilang, wala. Kahit na maghapon o magdamag kayong nag-uusap, o kaya umabot pa ng 3 linggo yung pinag-uusapan, pero hindi kayo makakuha ng bilang, Opo. walang mangyayari. Ang Opo. tanong dito, ano ba yung nag-trigger? Ayun nga. no? Kasi ako sa pagkakaalam ko, walang makukuhang walang makukuhang sapat na bilang para palitan si Senator Mig Zubiri. Mig Zubiri. Kaya pala sabi niya, Sabado pala kanya, nag-usap-usap kami. Sa lahat ng mga nakausap ko niya, nasa likod mo kami, hindi kami magtataksil sa'yo. Sabado daw po ng gabi, yun pa pinag-usapan Yun nila. na, pero eventually, merong 15 na sumuporta. Iyan, opo. Pero ang hindi napapansin ng mga kababayan natin, Apo. 6 doon sa 15 Okay. ay nasa larangan ng entertainment. Ayan, di ba? Entertainment sa parang movie industry. Parang Basta- ganun. basta entertainment. Entertainment industry. Oo, okay. well, pangkaraniwan na siguro, movie. Movie industry, opo. Movie and television industry. Di Opo, ba? opo, oo. Ngayon, bakit natin pwedeng isangkot yung sektor na yon? Oo nga naman, baka isipin nila. Kasi kung halimbawa, nandun kayo sa entertainment, ibig sabihin, nagkakaisa kayong diwa kasi iisa ang dugo ninyo eh. Okay, oo. Ngayon, kung mo ba nagkakaisang diwa kayo, puro kayo doon, halimbawa, nakapokus ang inyong nakaraang buhay, hindi ba kayo kinakailangang humiwalay sa isa't isa kung ang pag-uusapan naman ay yung pagpapalit? Oo Kasi nga. ang dapat na titingnan mo, kailangan ba nating palitan ito? Opo, oo naman. Oo. Hindi. Tayo kanya, ano man ang mangyari, huwag na nating titingnan ng katwiran, basta tayo, magkakasama tayo rito. Oho. Ang ibig sabihin nito, nakakatakot naman yun na kung kayo identified sa isang sektor Sa lang. isang industriya, oo. Magkakapalitan ng wala mang isa o dalawa sa inyo ang kumontra. Dahil kayo nasa entertainment. Anong ibig sabihin nito? Pag nandun kayo sa entertainment, di ba nyo ganap na naisip na ang president ang pinag-uusapan dito? Ang institution ninyo ang pinag-uusapan. Okay. Basta opo. nyo na lang ba pinalitan? Pero may nagsasabi rito na kasi hindi niya pinayagan yung isa na mag-attend na through Opo, online. Opo. alam naman niya kanyang na-aksidente ako, hindi ako makalakad, ganito, Bakit ganyan. naka-cast na ngayon pa ako niya. Oo. Ano ating pinupunto rito? Dapat sana i-disregard mo kung anong sektor ka. Ang tingnan mo yung lalim ng pangangailangan. Pero sa Di ba? tingin niyo ko, naging factor talaga yung sektor na yun? 6 yun eh. Okay. Anim oo yun nga. eh. Kung halimbawa, 15, alisin mo yung 6, siyam. Hindi mo matitinag yun. Hindi maalis nga Kaya naman. titingnan natin yung lalim. Yung lalim. Opo. Siguro, kung halimbawa, hindi lahat 6. Halimbawa, 2 lang yung nasa puting tabing. Opo, oo. Baka hindi nagkapalitan. O ibig okay. sabihin, kilatisin natin yung kalidad. At tingnan natin, ano ba yung layunin? Opo. Hindi ba? Hindi ba kinakailangan nating panagutan? Tayo ay isang independent institution. Ipagtanggol natin. Ano bang kasalanan nito? Ba't natin papalitan? Aha. Ano bang pagkukulang nito? Ba't natin papalitan? Ibig sabihin, kilatisin mo, lalo na ina-address siguro natin yung mga ating mga botante siguro. Ano? Opo, oo. Kasi sa ayon sa gusto ay boboto na naman kayo ng Sa mga nalalapit na eleksyon, oo naman, wala nang 1 taon ano. Almost isang Opo, taon oo. ano. May 12 ang eleksyon susunod eh. 1 taon mula ngayon. Opo, oho. Kayo po ay boboto na naman ng 12 senador. Opo, oo. Naalala ko kasi Nelson nung ako'y nandun ako sa municipality ng Sigma Sigma. doon sa probinsya ng Capiz. Okay, opo. May dala-dala tayong konting gamot kasi napansin namin doon na
malayo ang ospital at maraming matatanda talagang hindi pa nakakatikim ng x-ray. Opo, Kaya meron kailangan kaming nila. dala-dalang yung medical van. May Na X-ray merong machine. x-ray, Yes, tsaka yes yung po. mga laboratorio. Mga ano lang naman eh. Opo. Inabot din ng alas 8 ng gabi yung medical mission doon dyan sapagkat matagal matyaga pala. na matyaga na luminya yung mga kababayan natin. Opo. Tapos nung pinagsalita nila ako ng konti, ayoko na sana magsalita dahil medical mission lang naman yun. Opo. O sige po kanya, ang ganito na lang ang gawin natin. Kukwento ko na lamang po kung bakit kami narito. Okay. Pasensya nyo na po itong daladala namin. Nakita nyo naman po, hindi naman namin maseserbisyo ang lahat. Ang lahat ng may pangangailangan. Pero mabuti na lamang po, yung may madala naman kami. Kahit Ng pa paano. ano lang. Oo naman. Oo. Malaking bagay na po yun. Oo. Kaysa naman po na kami pupunta lang dito, magkikindatan lang po tayo. Di ba? So natutuwa naman sila. Kwentuhan lang eh. Opo, oo. Parang town hall meeting lang. Sabi ko sa kanila, sa totoo lang, sabi ko, hindi dapat ganito yung nagiging kalagayan sana natin. Ang totoo niyan, ang adhikain ko yung makita ko kayo na kayo mismo kaya nyo nang bumili ng sarili nyong gamot. Opo naman. Hindi na yung Umaasa lang sila. umaasa. Maganda rin yung umasa sa iba. Ngunit mas maganda po ang kalagayan kung kayo po'y kaya nyo nang bumili ng gamot nyo, kaya nyo nang magpunta sa klinik ng kayo lang, lalo na yung sa ospital. Opo. Oo. Kaya po sa susunod, sabi ko, pagka kayo po'y mamimili po ng mga bubutuhin nyo, lalo na po yung mga senador, piliin nyo na pong mabuti. Oho. Kasi sila po yung merong kapangyarihan para ito pong problema natin ay mairaos po natin. Sila po talaga ang national leaders na babalikat dyan, katulong po ng Pangulo ng Pilipinas. Tama naman po. Oo. Kaya po ang aking may papayo sa inyo, pakapiliin nyo na po. Piliin nyo na po talaga. Kagaya po yung unang nagsalita rito, nagbigay po siya ng halimbawa. Pagkakanya, ikaw ba ay magpapa-install ng elektrisidad? Ang hahanapin mo ba kanya yung musikero? Ay, mali ho naman. Hindi. Kapag ikaw naman ay kukuha na, magpapagawa ng kalsada, Oo. kukuha ka ba ng isang Oo. Kusinero. kusinero? Ang ibig ko po sabihin, sabi niya, Oo. kukuha po kayo yung akma doon sa trabahong gagawin niya o ipagagawa ninyo sapagkat importante po yun. Tama naman po yun. Oo. Ngayon, ano natin sa pinag-uusapan natin, miski ka ako sa pagpapalitan at pagbibigay ng karampatang aksyon para ang isang independent body katulad ng Senado, Opo. ma-arouse nila yung kanilang gawain nang wala ng ganitong pagpapalitan opo. na ang president halimbawa ay hindi maganda para sa paningin ng ating mga kababayan. Aha. Di ba? Kasi itatanong nila, ano bang ginawa nung isa? Ano bang mali? Hindi ba? Wala namang paliwanag doon. Nasasangkot lahat tuloy ang mga, hindi kasi ganito, tsaka spekulasyon lahat yon. Totoo po. Pero ang kailangan mo isang matatag at isang mapagbabasihan, isang magkaroon ng batayan Oo. na ang trabaho nila talaga ay para lamang doon sa mga problema ng ating bansa. Ayun. Amin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng pagpapala, awa at siyempre po pagpapatawad ng nag-iisang Panginoon Diyos sa ating lahat. Muslim, Kristiyano, Hudyo, anuman po ang ating religion, tayo po ay magkakapatid. Sabi nga po nila, brothers in humanity. Isa pong napakaligayang araw po ito para sa mga kamusliman sapagkat ito pong ating pag-uusapan ay parte po ng aming pananampalataya. At ito po ay sa isang Muslim, yun na po ang pinakamataas na antas. Siguro naman po sa lahat ng relihiyon, yun ang pinakamataas na antas, yung pagsunod mo kung ano yung tinuturo ng iyong pananampalataya. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko muna pong opisyal na buksan ang pagdinig ng Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. Tinatawagan ko po ang ating sekretarya,
Binibining Bernardine Mahinay, ang atin pong kalihim ng komite upang kilalanin ang ating mga resource speakers ngayong hapon. Magandang hapon po, Mr. Chair. To start, we have with us this afternoon Representative J.C. Abalos from the 4-Piece Party List. Good afternoon. From the National Commission on Muslim Filipinos, or NCMF, we have Director Masideng Marohombsar Salik, Bureau of Muslim Settlements. Together with him is also Attorney Michael Mitoon Ali, Acting Director 4 for the Bureau of Muslim Cultural Affairs. From the Philippine National Police, we have the Director for the Directorate for Police Community Relations. We have Major General Bernard Banak. Together with him is Police Colonel Manan C. Muarip, Chief of the Salam Police Center, Directorate for Police Community Relations, or DPCR. From the Philippine Statistics Authority, we have the ladies, Ms. Marjorie Villaver, Supervising Statistical Specialist and Officer in Charge of the Vital Statistics Division, and Engineer Marisa Grande, Assistant National Statistician, Civil Registration Service. From the Department of Health, we have Engineer Luis Cruz, Supervising Health Program Officer of the Disease Prevention and Control Bureau. From the DOTR, we have Attorney Alvin Saint Delgado of the Legal Service. From the Department of Social Welfare and Development, we welcome Yusek Fatima Alia de Maporo, Undersecretary for Legislative Affairs. From the DILG, we have Yusek Alfredo F. Bayan, Undersecretary for Mindanao Affairs and Special Concerns. From the Imam Council of the Philippines, or ICP, we have Imam Ebra Moksir, its president. Together with Imam Moksir is Imam Abdul Kahar Salik. We have Imam Kasim Tumarumpong and Imam Ismael P. Sarip. That's all, Mr. Chair. Maraming salamat po, Binibining Mahinay. Mga mahal naming bisita at resource speakers and persons, maraming salamat po sa inyo pong pagdalo. Nabasa naman po lang lahat ito pong panukala na ito, na ito po'y napakahalagang panukala. Congressman, kayo po ang sa oras na to, kayo po ang nag-represent kay Sister Princess. Yes po, Mr. Chair. Ako po ay co-author ni Congresswoman Princess sa panukalang batas na ito, Mr. Chair. Maraming salamat po, Kong. Alam nyo, kaming mga Muslim, masyadong malambot ang puso namin kapag hindi naman po kayo Muslim, ano po? Hindi po, Mr. Chair, pero marami po akong constituents at kaibigan na Muslim, kaya nauunawaan ko po ang kahalagahan ng ating ipinapanukalang batas. Tanggapin niyo po ang malalim naming pagpapasalamat. Kasi alam niyo po, ito pong panukala na ito, masyado po itong kontrobersyal. Kasi lagi po talagang nagkakaroon ng suliranin sa usapin ng... Siyempre po, hindi naman natin masisi yung ating mga kababayan dahil hindi naman po lahat ng kababayan natin ay naiintindihan ang kultura at tradisyon ng mga Muslim dahil alam naman po natin na dominante sa atin dito ay mga kapatid nating Kristiyano. At malinaw naman po na parang masyadong sa matagal na panahon, nagkaroon tayo ng historical injustices o meron tayong misunderstanding, ayaw natin magkaintindihan ng matagal na panahon. Kaya nagpapasalamat po tayo sa mga naging mga pangulo natin at naging patuloy ang mga peace talks hanggang nakarating po tayo sa panahon na nagkaroon na po tayo ng BARM at ngayon po sa mga key positions sa national government, may mga Muslim na po na nandiyan dyan. Kaya sa katunayan po, nararamdaman na po namin talaga yung sinasabing inclusive. At lalo na po ngayon, pinag-uusapan natin ay patungkol sa kamatayan. Alam niyo po sa Islam, mga mahal naming bisita, ang kamatayan, yan po ang nag-iisang siguradong mangyayari. Nag-iisa. Nag-iisa po yan. At iyan, naniniwala naman po tayo na lahat ng reliyon, ito yung daan mo patungo doon sa kabilang buhay.
Alam naman din po natin na sa atin mismong saligang batas, sa 1987 Constitution, nagsasabi na hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Ang pagpapatibay sa sinasaad po ng probisyong ito ay magiging sentro po ng ating talakayan sa hapong ito. Kaya po, umpisahan na po natin. Gusto ko pong marinig po ang bawat komento ng bawat isa. Siyempre, uunahin po natin, unang-una, higit sa lahat. Ito po lagi yung pinag-uumpisahan ng diskusyon sa DOH. DOH, boss. Sa inyo po lagi kasi. Sa tagal ko po ng experience ko po, laging pinagtatalunan, yung po bang pagsasagawa ng, siyempre po, meron po kaming sariling ritual, sa Muslim po kasi may sarili. Unuugasan, hindi po kami iniimbalsamo. Sa amin po kasi, 24 hours lang, yun na po yung pinakapagitan. Kailangan po ay maihatid ka na kung saan ka nang galing at doon po yung lupa. Sa inyo po, inyong ahensya po, ano po ba ang inyo pong comment dito po sa panukala na ito na isinulong po ng ating mga katulad po ni Sir J.C. Abalos? Sir? So mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa ating mga kapatid na Muslim. Sa tugon po sa inyong sagot, Senator Robin, ay as long as gagawin ito within 72 hours, still hygienic pa din po yung hindi imbalsa mo. Yes po. Ibig niyo po sabihin, bali parang tatlong araw po, okay pa? Maximum po yan, maximum. Ayun, napakalinaw po nun, napakalinaw po nun, mga mahal nating kababayan na yung may paniniwala na pag lumagpas daw ng isang araw, yun na ho, nakakapagdulot na ng sakit. Hindi po totoo pala yun. Hindi naman po. Basta po yung cause of death ay hindi... Basta natural. Opo, natural. Hindi lang po ito yung, halimbawa, COVID, yung mga ganun po nakakahawa. COVID, HIV, mga yan po. Opo. Yun, maraming salamat po sa napakalinaw. Yes po, sir. Opo, magandang balita yan. Natutuwa ka ba, Imam? Ano po bang masasabi ninyo? At napakaganda po nung sinabi ng DOH dahil laging issue yan sa atin Laging sinasabi, nako, hindi malinis yung ginagawa ninyo. Ano pong masasabi nyo, Imam? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وبعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan ay mapasa atin lahat. Ang aking masasabi dito, una ay sa ngayon doon sa dapat ay hindi lang postpone ng 24 hours but ito naman ay kami ay happy ang mga spiritual leader na talagang yun pala ay yung 3 araw ay okay pala. But within the within the yun sa limitation na dapat within 24 hours ay may living ang dapat nating namatay. Sa ngayon ako dun, yung sinabi mo kanina, yung opinion mo, ay hindi natin sa maligtasan at according sa ating Panginoong Allah, kullun nafsin ja'ikatul maut. Bawat isa sa atin ay makakatikim na kamatayan. Ang nakakakuan dito ay mayroong tinatawag na sorpresa. Ang mauto, baktatan. Ang kamatayan ay sorpresa. So yun po ang kuwan natin ay hopefully na itong panukwala ay kami ay happy ang Imam Council of Philippines ay kami po nagpapasalamat sa ating lower house and the upper house ang pagpanukala dito ng yung requiring and proper immediate yung immediate na paglibing sa ating mga kadaver within the in accordance with the Islamic right. Thank you, sir. Maraming salamat po, Imam Muksir. Partner ko ito sa Marawi Nitatanungin ko lang po sana uli, Imam. Meron po ba kayong datos o approximate lang kung ilan po ba ang mga kapatid nating Muslim na hindi masyadong nakaya na magbayad sa ospital na hold ang katawan sa ospital?
Meron po ba kayong mga ganong insidente? Ako, meron po kasi akong mga ganon na naranasan. Kayo po, sa inyo pong samahan, diyan po sa national, kayo po ang presidente ng Imam Council of the Philippines. Marami po bang mga kapatid natin ng insidente na mayapa sa ospital, hindi makuha ang katawan dahil hindi po makapagbayad at lumalagpas ang 24 hours? Tama po yun, no? Ako po ay nanilbihan bilang subordinate service, no? Sa Philippine National Police. 26 and 5 months ako naninilbihan. At ako ay president ng Imam Council of the Philippines. Marami pong nagsumbong sa akin na hindi talagang inilabas dahil sa yung pagbayad po. At lumalampas po ng 3 days. Nakakalungkot. Hindi lang, lalo na nung COVID po. No? At talagang ito ay nakakalungkot po. Pero ang aking kwan dito, kung walang garantor, sometime, ako mismo, nakapag-garantor din ako. At hanggang ngayon ay sometime, hindi nababayaran. Yun ang aking nakakalungkot kasi hindi nababayaran. Sabi ko, ako naman ang masisi ang pangalan ko doon. Sa Lance Kidney Center, mayroon akong ako naging garantor. Pero hindi nagbayad ang aking, yung aking kamag-anak, ay ako ang talagang sinisingil. So mayroon yan, sir. Marami pong nangyari dyan. Pero hindi ko makuha kung anong exact data as of moment. Maraming salamat po. May tatanong po ako sa ating Yusek. Ma'am Yusek Aliyah. Napag-usapan po natin kung meron pong mga datos. Ang DSWD po ba, meron po kayong datos ng mga kapatid nating mga Muslim na hindi po nakakapagbayad sa ospital at kung paano niyo po tinutulungan? Wala po kaming datos in terms of kung sino ang Muslim at hindi. Dahil po, ang tulong namin, ang tulong ng DSWD does not discriminate. In fact, it is very inclusive to the point na pati yung sa requirements po namin, isa sa requirements to cover funeral cost ay death certificate from the City Hall. Pero kung Muslim po, pwede ang certificate from the Imam. Kung IP, pwede ang certificate from the tribal chieftain. So it is inclusive. Our requirements are inclusive. Social protection is inclusive. And with regard to burial, or sa amin we call it funeral na, hindi na funeral or burial, it's just funeral. Ang funeral contract na usually ginagawa sa non-Muslim rights, it is the Muslim rights, the Islamic rights are Muslims are exempted from it dahil nga po iba yung practices ng Muslim. So in terms of datos, we don't have specific datos because we welcome all. I hope that is clear to everyone. And I hope it's clear also that we commend and we welcome this bill by the honorable Muslim representatives of the House and also, of course, Congressman J.C. Abalos, who is not Muslim but he understands the plight of the Muslims. And ang funeral assistance po, open for all. Napakagandang balita po niyan. Pwede pong tanungin ko din po ngayon ang DOH, sir. Babalik po ako sa inyo. Napakaganda po nung sinasabi na wala naman palang issue. Meron po bang mga pangyayari na sa mga public at private hospital, ang halimbawa po ang isang Muslim ay namayapa at wala po siyang pambayad, naho-hold pa rin po ba? Meron po bang ganun pa rin kayong nababalitaan o na-report sa inyo? Alam ko po, Senator, merong batas na bawal i-hold yung dead bodies sa ospital. Hindi ko lang po alam specific na sunod, kung nasusunod po. Opo. Saka specific AO or AO na batas na yon. Pero bawal po yun na hold. Pwede po yung sinabi ni Sir Imam na yung promissory note para ilabas po yung body. Then, tsaka po babalik kung able to pay na po. Thank you. Masasabi niyo po na mas mataas ang porsyento na napapalabas naman po yung patay? Opo, basta sa site po yung AO, specific AO or batas na yun na bawal i-hold. Basta may promissory note yung next of kin. Thank you po. Opo, salamat po. Tanungin ko lang po ang DILG. Mindanao. Siguro naman po na niyo, Sir Bayan, yung tanong ko po. Kasi madalas po sa aming tanggapan po, Sir,
marami pa rin po talagang humihingi ng tulong. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!